Baka ito pa din pong mga sinasabi, mga kababayan, ni Ramil Madriaga, na si Vice Presidente Sara Duterte daw ho, mga bossing, yung pondo o gamit na pera sa kampanya niya noong 2022, ayan, sinasabi ni Madriaga, galing sa ipinagbabawal na gamot, galing sa pera ng Pogo, BP Duterte's 2022 campaign. Madriaga claims. Baka ho talagang madaming nalalaman. Ito pong si Ramil Madriaga dito kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Although itinatanggi po, sobrang pagtatanggi ng Vice Presidente, nakakilala niya si Ramil Madriaga. Pero ang dami po na lumalabas, mga kababayan, mga kababayan, ng mga litrato, yung mga pagbate na silang dalawa ay close. Ngayon, nung mga nakaraang araw lang ho, mga bossing, o mga nakaraang linggo, mga kababayan, may napabalita na pinapabira daw po si Madriaga doon sa loob ng kulungan. Uulitin ko, tanong ko sa inyo, sino sa tingin ninyo ang nasa likod nung pagpapabanat o nung pagpapapatay kay Madriaga doon sa loob? Siyempre, kung makita ko man na isagot nyo dyan, pangalan ng Vice Presidente, hindi ko kayo masisisi. Kasi, mukhang malaki ang magiging partisipasyon at mukhang malaki, mga kababayan, yung posibleng maging partisipasyon ni Madriaga sa impeachment ng Vice Presidente ho. Diba? Yan yung nakikita ko ho dyan, mga bossing. At eto pa nga, pagpapaliwanag dyan, mga kababayan, eto, sino ba si Ramil Madriaga? Abstract dun sa affidavit na pinirmahan niya noong November 29. 29. He had several assertions in his affidavit. I'm wondering if you can prove these assertions kasi among them, sinabi niya, may dinalang dalawang sasakyan ng DepEd pa ginamit containing several duffel bags. Ayan, madaming nalalaman. Talagang kapag ka nagsalaysay, talagang may bigat. Hindi ho kagaya nung 18 Marites. Yung 18 Marites, mga kababayan, ayun, mismong mga sinabi nila, pagbubuhol-buhulin ho nila, parang mga bulbul yung mga pinagsasabi nila. Of up to 30 plus million each, and these were distributed to various places, Laguna, isang comedy bar, at isang office ng ombudsman. Does he have anything with which to prove these allegations or assertions, whether it's photographic or video or I don't know, GPS time links, anything that could back this up? Actually, tinanong ko rin po yan. Ang sabi niya, lahat ng operation na ginagawa niya kumukuha siya ng mga pictures using his cellphone. Pero nung maaresto siya, doon sa kaso ng kidnapping, 3 mobile phone niya, kinumpis ka ng mga pulis at iyon nakasurrender sa RTC Manila. Na hanggang ngayon, hindi naman siya ginamit ng prosecution as evidence to prove yung relationship sa kidnapping. So, darating yung time, mabubuksan natin yung mobile phone na yan. At siguro, ang sana lang, hindi pa binura nung mga panahon nung mga panahon ng dating Pangulong Duterte, baka pag nabuksan na ho yun at nasiyasat na yung mga picture niya, baka pinagdidelete ho. Sana hindi. Para nandun pa din yung mga patunay at mga ebidensya ni Madriaga. Sabi ni Dennis Sanes, bukang bibig ni Sayad, hinaharang yung pagtakbo sa 2028. Dapat nung 2025 pa nabuksan yung bank account niya. Kung hindi lang dahil kay Cheese Caldero, pinatagal-tagal pa. Alam nyo, mga boss, yung paglalatag ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa 2028, ano lang nila yan Kumbaga kasama na sa script po nila yan, mga bossing Bakit? Kasi kagaya nito, eto, yung impeachment ngayon. Yung impeachment ho ngayon, yan yung dadahilan nila. Kasi nag-announce ako na ako ay tatakbo sa 2028 Kaya ngayon ay pinapa-impeach nila ako.
Kung ano po yung mga impeachment dati na mga issue sa kanya, ganun pa din naman po eh. At etong kay Madriaga, mukhang dadagdag lang naman ho, mga kababayan. Sa madaling salita, wala po silang nasagot noong 2025 doon sa mga issue, confidential funds, bribery, yung pagpapapatay, no? Yung pagbabanta sa buhay ng presidente, asawa ng presidente at kay Martin Romualdez, wala silang naisagot doon. Wala. Di ba? Hanggang ngayon po, yung sagot nila, walang kakwenta-kwenta. Yung sa impeachment, kailangan nilang sumagot bago mag-alas 5 kahapon. Wala hong kakwenta-kwenta. Ang layo doon sa mga tipo bang sasagutin mo, hindi dapat ako may impeach kasi yung confidential funds, malayo po doon sa mismong mga tinutukoy na issue kay Vice Presidente. Parang mas malapit pa nga ho, mga kababayan. Pagkakaintindi ko lang po base doon sa binasa ko, isa-isa doon sa post ni Takeru Miyamoto, suportahan niyo po yan. Kakagaling lang ni Boss Takeru. Binasa ko isa-isa, parang ang layo nitong mga dahilan nila. No, para wag matuloy yung impeachment ng Vice Presidente. Parang parehas lang din ho nun dati. O para hindi matuloy yan, o sige, patagalin natin ng patagalin. No? O sabihin natin, 2 months, meron bakasyon ang Senado. O sabihin natin, ganito, hanggang sa umabot na, ilang impeachment. Yung ipinasok nyo sa 1 taon, o wala na. Void na yan, o hindi na yan. O i-archive na lang ho. Ganon. Kaya itong mga DDS, hindi ho dapat tayo pinagmamalakihan o pinagmamayabangan na, hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi. Kasi hindi naman po nasagot. Yung mismong issue ng Vice Presidente, di ba? Ronnie De Guzman. Na hanggang ngayon, may question sa utak ng mamamayang Pilipino. Talaga bang nilustay ng Vice Presidente? Yung pondo ng bayan? Yung confidential funds? Di ba? Kasi walang nasagot. Makukuha natin yung mga pictures na sinasabi niyang nag-iiwan ng pera sa mall, kung saan siya, kasi mahilig siya mag-picture pati daw yung mga Chinese na mga paramilitary sa loob ng Bataan property, may mga pictures daw siya nun. Sabi ko siyempre, madaling magsabi, pero kailangan natin ng proof. Kaya lang masyadong mabilis yung pagkakaroon ngayon. Yung phone is still in the custody ng RTC. Pero pag pumasok mo siguro dito yung issue ng national security, baka masakti na yan, ma-forensic yan at makita talaga natin kung sino mga ka-text niya, kung kanino mga numbers ang nandoon. Ang sinasabi niya, lahat nitong mga sinasabi niyang mga numbers na to ni former President Duterte, naka-save sa kanya yan, number ng iba pang mga nag-uutos sa kanya, yung mga text messaging. Nandoon lahat. Sana lang ho, hindi talaga pinakialaman. Di ba, Legazpi? Baka mamaya pinagbubura kasi. Nila nandun daw lahat sa 3 mobile phone niya. Iba-iba kasi And yung phone niya custody of the RTC. So Yes, nasa RTC po. we're supposing or we're assuming that these should be intact. Tama ho ba? Yes, hindi naman siya na forensic examination So, hindi siya napabuksan. In fact, he will use that dun sa defense niya sa kidnapping. And siguro kung talagang nagkakaroon ng opportunity, masakti na yan, ma-forensic examine niya, makikita daw natin lahat doon ng mga sinasabi niya, doon sa mga lakad niya na madalas siya mag-take ng picture talaga sa mga operation niya. Oo, tsaka yung mga, alam nyo, dito, sa 18 Marites, no? Yung mga sinasabi nila na pinuntahan, nag-deliver kami, ganito, ganyan. Ang hirap naman pong paniwalaan Kasi mismo sila ho, nagbabangga-bangga yung mga kwentuhan at mga istorya nila. Di ba? Yung dito kay Madriaga, sinasabi, close, kay Vice Presidente si Madriaga. Meron tayong mga makikita, mapapanood ng mga pagbati sa birthday, Kuya Ram. Kuya Ram, yung tinatawag, yung nandoon sila sa, kung ano ba yung rally yung nakikita natin. Merong mga patunay at itinatanggi ng Vice Presidente kahit na meron pong mga video at nakarecord mga kababayan. Ganun kabigat yung Ramil Madriaga. Kaya ho siguro, yung sinasabing ipinapatira sa loob mga kababayan,
baka totoo nga ho yun.